Hi! share ko lang sa inyo kung paano ako mag-propagate ng Japanese sweet potato o yung kamote po na nanggaling sa Japan. Ito, padala to sa akin ng sister ko. Nakalimutan ko lang kung anong variety to. Pero ito yung isa sa pinaka matamis na kamote from Japan. Bali, yellowish ang kanyang laman. Yan. Ang una kong way ng pagpo-propagate, pwede ko siyang i-direct sa lupa. Bali, sa sako lang namin siya inilagay. Dinirect ko siya sa lupa, pero hindi ko tinabunan ng buo para yung ugat, yung mga slips niya, mabilis natin makikita. Yan, ito medyo dumadami na yung slips niya. Pwede ko na yan i-cut. Then yung pag kinat ko yan, ayan, kung makikita nyo, madami na siya. Pwede na natin yan i-cut. Katulad nung ginawa ko na the last time, may kinat na ako dito, ayan. Then binabad ko lang siya sa water. Bali ano to, dalawa to. Yung local tong medyo maninipis, ito, yung mga medyo, baba natin. Ito local to, yung kinain namin isang araw. Nanghihinayang ako itapon yung kanyang, yan, kanyang mga stem. So pinag-ugat ko siya ulit. Then, ito naman, Japanese sweet potato rin to. Teka. This one. Ayan. Pagkatapos ko, katulad niyan, kapag okay na yan, medyo humaba-haba na yan, puputulin ko na yan, then, ibababad ko sa tubig para magkaugat kagaya nito. Yung isa ko namang way ay ito. Yan, binababad ko siya sa tubig. Bali, dyan ko na siya pag-uugatin. Ayan, medyo nagkakaugat na siya. Ayan. Then, meron na rin siyang mga tumutubo. Actually, hindi to intentional na patubuin eh. Hindi naman namin intention na patubuin to. So, nakatago lang to sa box kasi tinitipid nga natin, ano? Kasi nga, napakatamis, napakasarap. Kaso, pagtingin ko sa box, medyo nag-ugat-ugat na siya. May mga tumubo na. Edi itanim na lang natin kasi masarap naman pag naparami natin to. At mahal din kasi ang kilo nito. Ayan. So, bali, I have 3 ways. Una, da-direct natin. Pwede natin i-direct. Or ito, ibabad natin sa water para dyan siya magka-roots. Then, once na nag-produce na siya ng slips, ng kagaya nito, pwede na natin siya ibabad nito. Pwede natin siya ibabad. Actually, ditong binabad, naputol to ng manok. Ito ay kamatis naman. Nag-try lang ako kung mag-uugat siya. And yes, it did. Nag-ugat siya. Kasi naputol siya ng manok. Nanghihinayang ako, sayang kasi. Ayan, nag-ugat na rin yung isa. Ayun yung pinutol niya. Pero yung kaputol niya, ayan. Thriving pa. Kasi itong isa namatay na. Pero may mga kapalit naman na bago. Meron akong hinanda dito na potting mix kung saan ko itatanim yung aking mga pinaugat. This one, yung mga pinaugat ko, saan ko yan itatanim. Itong potting mix na to, ano lang to, yung ordinary soil na nilagyan namin ng mga wood chips, tsaka chicken manure. Ayan. Nahawakan ko siya kasi alam naman natin na ang chicken manure ay medyo or mainit po siya kapag hindi pa talaga siya na-decompose. Dito itatanim ko yung mga Japanese sweet potato. Bali, hinihiwalay ko kasi, magkahiwalay po kasi ang local and Japanese sweet potato. Ito sila pinagsasama. Para, syempre, madidistinguish natin yung lasa. Ang talagang matamis ang mapuproduce natin dito sa Pilipinas. Kung magiging katulad pa rin siya ng lasa ng mga grown sa Japan. So, ayan.
Mas maganda siya itanim ng ganyan. Ng pahaba. So, bale, pag nag-produce ulit siya ng slips or mga panibagong dahon, mga stems, ay gugupitin ulit natin siya para mas maparami natin siya. Yan. Alam ko maabot ng 400 per kilo ang Japanese sweet potato dito sa Pilipinas eh. Yung talagang grown, ay shucks, sorry. Talagang yung talagang produce sa Japan ha. Pero alam ko may mga nagbebenta na origin ay China. Pero ito po ay galing talaga to sa Japan. Yan, dyan na natin siya pararamihin. Yan, ito naman yung local. Bali, ito yung local na kamote. Tsaka ayun. So, dyan ko siya itatabi. Sayang eh. Ito nga pala yung pinakauna ko na tinanim na Japanese sweet potato. Pero itong variety na to, hindi siya ganun katamis, katulad nung pinadala ng kapatid ko. Pero galing din siya ng Japan. Padala din siya. Ayan, marami na yan. Ito yung pinagkunan ko ng mga slips na tinanim ko. Ito nga, pwede na tong tanggalin din, then itanim. Ayan, ito yung tinanim ko na slips din na akala ko mamamatay na, pero ayan. Kasi naitanim ko siya sa napakainit na lupa dahil maraming chicken manure, pero yan nakasurvive siya. Pero this one here, namatay. It's okay. Mapaparami pa naman natin yan. Ayan, dumadami na siya. So actually, pwede ko na itong gupitin, this one. Pwede ko na siyang gupitin, pandagdag. And also this one. Pero, sige. Hayaan muna natin yan. Sa ngayon. That's all. Pakita ko na lang sa inyo yung aming pechay. Grabe. Ang lalaki naming pechay. Ang lalaki na. Sobra. Grabe. Oh Lord, thank you for this blessing. Kakatuwa. This one. Chan, ang lalaki na nung pechay mo dito. Ulamin na lang natin to bukas.